Isang magandang araw pong muli mga kababayan, at sa oras na ito po ay bumabati po ako sa inyo mga kababayan, mga kapatid sa iba't ibang panig po ng bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng daigdig. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Kumusta po kayo? At muli po ay meron po akong ipaparinig po sa inyo dito po sa mga problema na kinakaharap ni Harry Roque. At bago ko po ay pakinig sa inyo, ay huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting channel. Ayan, pakinggan po natin ito po mula kay Sir Mike Ave Opinion. Hindi pala ganun kadali ayon sa Malacanang tungkol sa bagong development na warrant of arrest laban sa kanya sa qualified human trafficking tungkol sa Pogo operation. At lumalabas ngayon, maliban pala niya sa problemang yan ni Harry Roque, meron pang mga complainant na mga taga-Bataan na di umano'y naagawan ng lupa. Wow! Naglabasan na ang mga problema. Pakinggan natin po itong question and answer ng Malacanang reporter sa pagitan po ni Palace Press Officer Communication Undersecretary Attorney Claire Castro tungkol ho dito sa problemang kinakaharap ni Roque. Kaya Roque, bumalik ka lang. Ang laki ng problema mo. Umaga, Yusek. Yusek, about the issuance of arrest warrant against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya kahapon, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government because he is an ally of the Dutertes. Your comment on that, Yusek? Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon, at kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng qualified human trafficking. At hindi lamang po yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa Bataan. At ito po ay di umano'y nakapending sa Ombudsman since 2023. So siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa ni Atty. Harry Roque. Ang dami po palang kaso na hinaharap itong si Harry Roque. Ano po mga kababayan, meron na bukod po doon sa Pogo, human trafficking, meron pa pong land grabbing. Yan po ay maliwanag po na hindi po panghaharas yan ng gobyerno. Yan ay talagang lehitimong kaso na ikinakaso kay Harry Roque, na yun ang kanyang tinatakasan. Tinatanong lang po siya, kasi sa natatandaan ko po, tinatanong siya ng Quadcom tungkol dun sa bagay na bakit lumaki yung kanyang pera. Kasi kung sa hanap buhay talaga niya o trabaho niya, hindi siya ganun kikita ng ganun kalaking pera. At ang ginawa niyang katwiran doon ay nagbentang araw po ng lupa, nung hinihingi sa kanya yung mga requirements na napagbilan nga po daw ng lupa, tumakbo na siya, lumayas na siya, pati yung kanyang asawa. Yung po yung pagkakatanda ko sa bagay na yan mga kababayan. Tuloy natin. At na wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso, pero ito po ay kung may maipapakita pong harassment. Kung wala po siyang mapapakitang harassment mula sa gobyerno at maipapatunayan na ang mga kasong ito ay legal na nasampa at may mga
basihan para siya ay ma-issue ng warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. Talaga? Follow-up question, Marisa Ayan, Mati. andali ha. Tuloy-tuloy po yung question and answer. Even kasi Alagay, yun pagkalagay yung ito. insist niya when we were at the Hague before, sinasabi niya, it is part of the provision as an applicant for a political asylum seeker that hindi siya pwedeng galawin at all. Hindi siya pwedeng ipa-deport, hindi siya pwedeng arrestuhin. Kumbaga, he is untouchable Hindi nga niya as a mapatunayan political siya ay asylum seeker. biktima ng harassment So, ano ang magiging Speculation lang basihan yan. kung sakasakali nung Ni sinasabi Harry po ni attorney na they will work hand in hand with the government in order to siguro serve the arrest? Siya po ang nagsampa ng kanyang petition for asylum. Yes. So dapat po para hindi po siya maaresto since may valid warrant of arrest na inisyu ang ating bansa, siya po ang dapat magpatunay na ang pagkuha sa kanya gamit man ang Interpol or kooperasyon sa Interpol, siya magpatunay ang pagdala dito sa Pilipinas ay because of mere harassment. So may condition po yun. Hindi po yun statement na hindi ka pwedeng hulihin basta-basta. Kung meron naman pong valid warrant of arrest at may kaso siyang dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum. Thank you. Next question. Napakalinaw po. Madilim. Kasing dilim ng sabaw ng pusit ang kalagayan ngayon ni Harry Roque. Kasi kahit sila ay nag-apply ng asylum, kailangan niyang i-justify doon sa bansa kung saan siya nag-apply ng asylum bilang proteksyon na siya ay talagang biktima ng harassment sa Pilipinas. Ang problema, hindi siya biktima ng harassment. Dahil yung investigasyon tungkol sa illegal na pogo, hindi yun harassment. Merong illegal na operasyon ng pogo at merong mga ebidensya ang gobyernong Pilipinas tungkol dun sa qualified human trafficking. Dahil mga dayuhan ang dinala dito, mga dayuhan ang nakinabang dyan sa illegal na operasyon. So hindi yan harassment kasi may kaso, may ebidensya, may kaso. Kaya palagay ko malabo yan. Yung interpretation lang ni Harry Roque na nagtatago sa international law at kanyang paniniwala, kanya lang yun. Pero ulit-ulit na sinasabi ni Attorney Claire Castro, dahil abogado po yan, yan ay subject for approval at dapat mong patunayan kung may harassment. Ay wala nga eh. Hindi harassment ang court order. Hindi mag-i-issue ang lalabas ng court order to arrest ang isang tao kung walang probable cause o walang kaso. Napakabigat ho pag court order, warrant of arrest. Dumaan yan sa proseso. Ngayon, kung walang court order, walang warrant of arrest, baka pwede pa niyang ma-justify na siya hinaharas dito. Kahit na kung tutuusin at ating aalamin ang sitwasyon, siya yung nangaharas. Kasi araw-araw bumabatikos siya sa Marcos administration. Wala siyang respeto kay Pangulong Marcos at sa gobyernong ito. Siya yung nangaharas sa Philippine government. Pero binaligtad niya nung siya ay mag-abroad na siya daw ang biktima ng harassment. Baligtad. Binaligtad ni Harry Roque ang sitwasyon. Ay ngayon, nabuko pa. Merong land grabbing. Naku, delikado yun. May mga complainant pala. Diyan sa Bataan na nagawa ng lupa. Panibagong kaso yan. Mabigat yan. Sa palagay ko, Harry Roque, huwag kang magtago sa iyong sariling paniniwala. Dahil ang batas ay laging mangingibabaw at ang court order ay walang kinalaman ang gobyernong Pilipinas o ang Pangulong Marcos. Yan ay gagagawan, yan ay ginawa ng gobyerno dahil sa pagpapatupad ng batas na jurisdiksyon ng mga korte ng Philippine Court, hindi ng Office of the President. Dapat alam mo yon, Harry Roque. Kaya lahat ng palusot, buhong-buho. Lahat ng pag-iwas, huling-huli. Ang katwiran kung paano nagtatago at nagtatago sa asylum, application pa lang yan. Ang application ay subject for approval. At ang pag-a-approve ng asylum ay base sa yung dokumentong magpapatunay na ikaw ay naharas. Ay baliktad nga, kung malaman ang Netherlands government na ikaw yung nanghaharas sa Pilipinas at hindi naman ikaw yung biktima ng harassment, ay dinaloko na. At pag Interpol ang nagpatupad ng warrant of arrest, Interpol, kahit nasan ka, uhulihin ka, Harry Roque. Kaya bumalik ka na lang. Kung hindi ka guilty at wala kang kasalanan, harapin mo taas noo. Magpakalalaki kang harapin mo ang kaso mo.
mas maniniwala ang tao at taga-suporta mo. Pero kung nagtatago ka dahil sa laki ng takot mo, kasi laki ng katawan mo ang takot mo sa iyong sarili at mga kasong kinakarap mo, ay walang kwentang prinsipyo yan. Yan po yung aking opinion. Harapin mo, under the law, Philippine Court, Philippine law. Ang mga Yan po mga kababayan yung atin pong narinig dito po kay Sir Mike Abe. Opinion, ano po, malinaw po at maliwanag po na intindihan po natin na talagang itong si Attorney Harry Roque ay marami po siyang kakaharaping problema na kanyang hindi man po natin sinasabing ginawa niya, pero sa mga ebidensya ay siya ay talagang itinuturo dun sa mga kasalanan na kanyang ginawa. Ngayon po mga kababayan, kayo na po ang mag-comment po kayo kung ano po ang inyong nasa saloobin dito po sa kaso ni Harry Roque. Yan po ang ating pong narinig mula rito kay Sir Mike Abe Opinion. Salamat po sa inyong pakikinig at muli po mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting programa. Muli po mga kababayan, gaya po ng aking sinasabi, sa araw-araw na dumarating sa ating buhay, tayo po ay magpasalamat sa Diyos na lumalang. Bye-bye po.